In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa namang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Na makagao na sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Saturday, the 2nd week of Easter, sa mabuting balita, makikita natin ang mga alagad na nasa gitna ng dilim at malakas na alon. Takot, pagod, at parang wala si Jesus. Parang buhay natin. Ngayon, di ba may mga problema, sakit, kaguluhan, at minsan pakiramdam natin malayo ang Diyos. Pero biglang dumating si Jesus, walking on water, at sinabi, "Huwag kayong matakot, ako ito." Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang bagyo ng buhay, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita. Siya ay kumikilos. Sa unang pagbasa naman, pinili ang 7 lalaki na mabuti, matalino, at puspos ng Espiritu Santo. Dito makikita na ang simbahan ay may kaayusan at tungkulin. Hindi lang dasal, kundi serbisyo at responsibilidad. Ang mensahe sa atin ngayon, maniwala kahit hindi nakikita. Faith is trusting God kahit walang kasiguruduhan sa paningin. Huwag matakot sa unos ng buhay. Kasama natin si Jesus sa bangka ng ating buhay. Isa buhay ang pananampalataya, hindi lang salita, kundi gawa. Service, charity, obedience sa church. Maglingkod tulad ng mga apostol, tulad ng mga extraordinary minister of Holy Communion, lector, at iba pa. Tayo ay tinatawag maglingkod ng may kababaang loob. Ang mga patutuon ng mga church fathers, si San Agustin ay nagsabi, maniwala ka upang makaunawa.
Believe first, then you will understand. Si San Juan Crisostomo ay nagturo na ang unos ay hindi para wasakin tayo, kundi patibayin ang ating pananampalataya. Si San Ambrosio ay nagsabi na ang bangka ay simbolo ng simbahan. Kahit may bagyo, hindi ito lulubog dahil kasama si Kristo. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Magdasal araw-araw, rosaryo, personal prayer, dumalo sa banal na misa at mangumpisal, tumulong sa kapwa, lalo na sa nangangailangan, sumunod sa turo ng simbahan, magtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sa gitna ng unos ng aming buhay, Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Turuan mo kaming hindi matakot at maniwala kahit hindi ka namin nakikita. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng mga may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong pamilya namin. At lahat ng mga nakikinig at nagbabasa nito. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, mga obispo, kaparian, lalo na si Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Erlinda, at ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet at Hiram. Sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, aming ina, iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!